Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Humihingi ng max contract extension si Anthony Davis sa Washington Wizards kahit na hindi pa ito naglalaro ng kahit isang game. At kapag hindi ito naibigay ng Wizards, posibleng humingi ng trade si AD. Yan ang balita ayon kay Jake Fisher ng Bleacher Report. Well, kung ikaw nga ang Wizards ay napakalaking sugal nito dahil injury prone nga talaga si AD. Last season nga ay 20 games lamang nilaro niya para sa Dallas Mavericks and the season before that ay less than 60 games din at iba't ibang injury nga talagang nakukuha niya. Isang team na interesado kay Anthony Davis ay ang Portland Trail Blazers. Ayon din nga yan kay Jake Fisher ng Bleacher Report ay naghihintay lang nga mga kaibigan ng pagkakataon ng Blazers na maging available si AD sa trade. At kapag naging available na ito ay nice nga nila itong makuha at may pares kay Damian Lillard, Jrue Holiday at Deni Avdija. Subalit ito nga ay kung sakali lamang na mag-request ng trade ang multi-time All-Star big man. Ang Washington Wizards nga ay napaka-busy ngayong off-season. Matapos sa i-decline ni Trae Young ang kanyang 49 million na sahod, ay plano na niya ngayon pumirma ng 4 years $212 million sa contract extension sa Wizards. So that is 53 million a year nga mga kaibigan na sahod ni Trae Young. At nais nga niyang manatili sa team na ito sa kanyang prime years sa 28 to 32 years old. Bukod dyan ay drafting nga nila si AJ Debance kanina lamang bilang kanilang number 1 pick ngayong 2026 NBA Draft. Isang 6'8" o 6'9" athletic wing na mukhang sasakto naman kay Trae Young at Anthony Davis. Kung hindi nga hihingi ng trade si AD, expected sila na magkaroon ng starting lineup ni Trae Young, Keyshawn George, AJ Debance, Anthony Davis at Alexander Sarr. Isang napaka-solid na lineup nga yan mga kaibigan. At ayon nga kay AJ Debance bago mag-umpisa ang NBA Draft, kung siya nga daw ang pipiliin ng Wizards, garantiya umano na makakapasok sila sa playoffs. Bagamat may reputasyon nga ang rookie na ito sa pagiging maangas at medyo mayabang, mukhang hindi naman ito nalalayo sa katotohanan base sa kanilang lineup ngayon. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay aabot ang Washington Wizards sa playoffs sa kasalukuyan at kinatatayuan ng kanilang lineup? Habang si Jaylen Brown naman ay bago pa man nga lumabas ang Giannis Antetokounmpo trade ay may tensyon na talaga sa Boston Celtics dahil lumalabas nga ang mga rumors na nais siyang i-trade ng team na ito kahit na siya ang nagwagi ng Finals MVP noon sa pagkampiyon nila. Hindi pa din nga siya kinoconsider bilang ang franchise player ng team. Kahapon ay nilabas nga ni Shams ng ESPN ang balita na inoffer ng Boston Celtics si Jaylen Brown at 2 first round pick bilang kapalit sana ni Giannis. Ngunit dinecline nga ito ng Bucks at pinili ang offer ng Miami Heat. Mukhang mas hindi nga dito natuwa si Jaylen Brown dahil nakumpirma na nga ang rumors noon na talagang sinusubukan na siyang i-trade ng kanyang team. Kaya naman ngayon bagamat hindi natuloy ang Giannis trade para sa Celtics, hindi ibig sabihin ito na hindi na matitrade si Jaylen Brown ngayong off-season dahil sa ngayon nga ay hindi na talaga maganda ang relasyon niya sa front office ng Boston Celtics. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?